Hello Kathen fans! Ito na nga ha, maawa kayo na matatawa dito kay Pops Alden mga kasembreros. Kasi ito, ang kwento, si Alden nag-send ng mga pictures kay Riza. Sabi niya, semplang ulit, sabi niya ganun. Tapos nag-reply naman si Riza, sabi niya, sige kuya, sabay na kayo ni Lola mag-wheelchair. Grabe no, nakita natin na parang smooth lang yung flow ng pagbabike ni Sir Alden. Pero hindi natin alam yung mga eksena na hindi nakuhaan ng camera, na marami na siyang semplang moments, na maraming tumba moments kasi pag sisimula ka sa isang bagay na kaka-start mo pa lang, marami ka talagang trial and error. So ganun din ang pagbabike mga kasunod, kahit na sabihin natin marunong tayo magbike, lalong-lalo na mamahalin itong kanyang Colnago na bike mga kasambreros. So may mga times talaga na sumisemplang na aksidente tulad nito kamay niya, yung tuhod at saka yung braso mga kasombrero. So tingnan nyo, parang kaliwat kanan pala yung may problema. Kasi yung sa kaliwa niya, yung sa braso, tapos yung sa parang sa elbow, tapos medyo mahaba. Tapos yung sa kanan niya yata ito, yung parang natusok yata ito mga kasombrero. So kawawa naman ang box office king ninyo pero since nag-enjoy siya, natutuwa lang ako dito sa sa reply ng kanyang kapatid. Sabi niya, sige kuya, sabay na kayo ni Lola mag-wheelchair. Sabi niya dito sa post niya sa Instagram, sa caption ni Pops Alden, sabi niya, best sister, ha 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 ha, RMC Falcon. Sobrang kulit. Sobrang jamming lang talaga ni Pops Alden, kahit na semplang na siya. Ang dami niyang semplang moments mga kasembreros. So ganito yan, parang pag nag-try ka, you have to take the risk, or you have to take the consequences. Yung successes at saka consequences, both pareho mong tatanggapin mga kasas, kasi na pinili mo at saka ginugusto mo. So ganun po siya mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine naman ay ang caption dito ay Catherine Bungis-ngis Bernardo, kasi nga sobrang sobrang mababaw lang yung kaligayahan ni Ma'am Catherine sa sa pag-host niya or pag-judge niya sa Pilipinas Got Talent and so on. So dito ay na-capture siya na yung mga moments na tawang-tawa ang inyong attorney mga kasambreros. So wala na-miss natin ang kanilang tandem mga kasas, pero ito si Ma'am Catherine ay may mga times na nagugulat siya at then ito rin po sa may isang behind the scene sa Pilipinas Got Talent mga kasambreros, yung outfit niya na yung kulay white nga na sobrang balot na balot siya, tapos parang kausap niya si FMG, tapos nagpapaypay siya ng konti. Sobrang ganda na yung Catherine lalo na may hikaw siya, tapos parang bagay na bagay, tapos may hair extension. Para siyang pang Hollywood yung kanyang mukha mga kasambreros. So talaga parang kausap niya si Sir FMG, baka nagbubulungan sila ng may nagita sila, tapos pinagbubulungan nila mga kasambreros. Tapos parang si Ma'am Catherine ay sabi niya, di ba, hindi marunong mag-judge. So nakita natin yung pagkakaiba at saka parang nag-enjoy silang pareho ni Sir Alden, enjoying separate ways, separate projects. Parang isang puno na hindi sila pwedeng mag-grow ng malaki kapag parating magkadikit mga kasembreros. So ganun din ang kanilang status or relationships. And then ito sa Instagram story ni Pops Alden, yung bench active run club mga kasembreros, 6 AM pace run. So kahapon pa niya ito na hindi ko na isali. And then ito si Coach Mauro ay nag-Instagram din po. Tapos parang sabi ito, thanks Coach Mauro Lumba. Napakagaling ito na coach mga kasembreros ni Sir Mauro. And then ito mga kasembreros Instagram story ni Sir Alden kanina, yung kanyang parang mga stuntman era mga kasembreros. So medyo bata-bata pa siya dito. Parang sinuntok siya, tapos kunwari may sugat yung kanyang mukha mga kasembreros. Ewan kung anong eksena ito. Bata-bata pa siya dito mga kasembreros Sabi niya tagteamstunts.ph Alden Richards .02. Siguro yung mga taong to ay naghahanap ng
kumaka pa ng racket mga kasembreros na para maging stuntman. And then ito, no, nag-ano sina Coach Mauro at saka si Sir Alden ng banner para sa Bench Active Run Club. Baka gagamitin nila sa fun run sa kumbaga pa sa May 11 mga kasembreros. So talagang busy ang inyong Pops Alden mga kasos. And then ito ang kulit no, kinampay lang ng isang fan itong tawa at saka smile at saka pogi moments at saka ganda moments ng Kathleen mga kasembreros. So naka white cap si Pops Alden, and then yung naka black si Ma'am Catherine, si Sir Alden naka black din si Ma'am Catherine. Tapos compilation no ng kanilang sobrang kulit no. Ang ganda ng kanyang pagkaka-edit mga kasembreros. Alright, sinama po sa ating Kathleen items at saka abang-abang pa po tayo sa ating mga ganap today. And sana po ipangyan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin, Kahariang Inuuna. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added or will be added to you. Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam kong gamit na ito at saka naririnig nyo na ito mga kasembreros. Pero dito po natin makita one more time yung reminder ng ating Panginoon na ang verse po na ito ay powerfully speaks about priorities ng ating buhay. Okay? Prioritization. Dito ko talaga na-learn mga kasembreros yung paano mag-prioritize sa ating buhay. Kasi yung ating buhay is series na mga gawain yan kung may isipan kang gawin yung araw, another na naman sa susunod na araw. Minsan di pa nauubos yung gawain yung araw, may another tatambak na naman, no? Lalo na kapag ikaw nagtatrabaho, ikaw ay teacher, no? Ikaw ay nasa opisina, ikaw ay nasa farm, or ikaw ay nasa eskwelahan for example, o kahit nasa bahay na. Yung sa bahay talaga walang katapusan yan mga kasembreros, lalo na kapag nanay ka, kapag magulang ka. Naku, nakaka-relate po tayo dito. So we have to encourage, or this Word of God actually once again encourages us to seek first the kingdom of God and His righteousness. And ang ibig sabihin dito ng seek mga kasembreros ay to look for something with a sense of purpose or desire. Yung pagsisik natin, hindi yung literal na hahanapin yung kingdom ni Lord, hahanapin ko, asan kayo dito? Hindi po siya ganun mga kasembreros. And yung phrase naman na His righteousness ay napakahalaga po nito. Kasi ang righteousness po ay nangangahulugan na being right with God, okay? At makatwiran tayo sa kanyang harapan and aligning ourselves with His values and commands. So, ang pinaka number one talaga dito na dapat gawin natin is magbasa ng Biblia, okay? Kasi hindi natin malalaman kung ano yung purpose natin, ano yung values and commands ng ating Panginoon na dapat nating taglayin at ginagawa sa ating buhay. When we focus on God's righteousness, we are making a choice to pursue justice, fairness, and morality in our actions and decisions. So ganito yan mga kasembreros. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, tuturuan niya tayo ng pagiging fair, pagiging patas, pagiging makatarungan, pagiging makatwiran, at saka yung morality ba ng ating actions. Ibig sabihin, may purpose kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Hindi lamang natin siya ginagawa na, kasi trip-trip ko lang. So, what's the purpose? Okay, tama ba yung purpose? No? Mga kasembreros, no, we have to weigh. The promise that follows, and all these things shall be added to you, indicates that when we prioritize seeking God's kingdom and living righteously, our needs will be met. So, hindi naman ibig sabihin na uunahin mo si Lord, ay kahit nasa trabaho ka, magdadala ka ng Biblia doon, imbis na harap ka sa computer, ano ka ng Biblia, o kahit nasa ano ka, hindi po ganun mga kasembreros. No, nami-misinterpret iyon ng mga hindi mananampalataya because wala silang tamang understanding, tamang knowledge, or tamang perception and belief mga kasembreros, how to be a child of God and how to be a servant of God. So, ang ibig sabihin dito mga kasembreros, may promise. And yung Biblia kasi, it's a matter of planting and reaping, no? Planting and harvesting. Kung ano yung ginawa mo, ano yung tinanim mo, kung kabutihan ng ginawa mo, mag-aani ka ng mabuti. Kapag masama ang ginawa mo, mag-aani ka ng masama. So as simple as that mga kasembreros. And God knows what we need, and He promises to provide for us when we place Him at the center
of our lives. Seeking God's kingdom isn't just a suggestion, it's a command. So hindi lamang sa suggestion na sige kung pwede lang ng oras mo, okay, sige, saka ka lang magbiblia, saka ka lang maghahay, saka ka lang mag-share ng gospel, saka ka lang magiging mabait, saka ka lang magiging maibigin, no? Saka ka lang magiging makatarungan, maging fair, maging maging just, maging righteous. O sige, wag ka muna maging ano ngayon, no? Maging palaaway ka muna ngayon, maging madaya ka muna ngayon, maging mapaninang ka muna ngayon. Hindi po ganoon, mga kasos. So yun ang pagkakamali ng pagkakaiba ng hindi natin naintindihan. So sabi dito, it's a command, not a suggestion. When we prioritize our relationship with God, we acknowledge that He should be the central focus of our lives. This directive challenges us to examine our priorities, our own priorities, and consider that we are placing above God. So are we focusing too much on financial gain, social status, or societal status, or simply our daily chores and routines? So yun ang mga tanong natin dapat sa ating mga sarili, no? Nakafocus lang ba ako sa gantong gawain? Nakafocus lang ba ako sa gantong gawain? Baka wala na akong panahon sa Diyos, kung kaya dry na aking spiritual life. So as we contemplate na magmuni-muni at magbulay-bulay tayo sa Matthew 6:33, we embrace the beautiful truth it holds. Seeking God's kingdom and righteousness opens the door for His blessings and provisions. So isipin natin parati na kapag tayo po ay nagtatrabaho sa Panginoon, hindi tayo lugi. Actually, desire, number one priority ng Panginoon na i-bless tayo, no? Kung ibigay niya sa atin yung yung needs natin, unang-una needs natin, at saka yung mga worries natin, no, talagang maatina ng Panginoon, mga kasambreros. Let this verse resonate within us as we approach our daily lives with a focused intention. The kingdom of God is not just a distant future, but something we can experience and participate in today. And we are invited, no? Invited tayo lahat ng nakikinig na mamuhay tayo ng righteous, na mamuhay tayo ng righteous sa harapan ng Panginoon, mga kasos. Kasi yun ang kanyang commandment. And unahin natin siya, no? Sa una lang, sa umaga, for example, pag-isin natin, manalangin tayo. If we have kapag may Bible or devotion time tayo, no, magbasa tayo bago tayo bumaba ng ating kama. Pero prayer talaga number one yon, no? Magpasalamat. And dito ko natutunan that if we have a grateful heart, nagpapasalamat tayo parati, nagiging ang Diyos natin ay hindi siya naging namadamot. Kasi yung parent natin, for example, meron kang parating magpapasalamat sa anak mo. So ikaw na magulang ay hindi ka mag-atubiling magbigay ulit, no? Kahit maliit siya, kasi ang anak mo ay thankful or grateful, no? Act or behavior of being grateful. Gratitude, mga kasambreros. Alright, so lamang po priority yung ating gagawin, mga kasambreros. Silangan po in the meantime, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, katarungan, at unahin natin ang kaharian ng Diyos unang-una sa lahat. In the mighty, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga sumresan pa. Alam po. I love you.